So ito yung laman. Laman po ng AV733. So Sakura AV733. Pakikita ko po mismo sa inyo yung laman yan. At papaano pinagagana ang effects? Ano ba yung mga pindutan? Asan ba dyan ni Luha yung pinakang input niyan? Wala daw input. Sabi nila wala daw input. So papakita ko po sa inyo para alam po ninyo yung input nito, no? So kung ano din yung gamit ng mga knob control. At bago yan, syempre, ipakikita ko muna sa inyo yung itsurang marumi na hindi ninyo nililinisan, kagaya natin. So binuksan ko yan kasi oras na po ng paglilinis ng ating mga amplifier at kung ano rin yung ginagamit kong panlinis para po nakikita ninyo. So tingnan nyo, kasi yung iba, hindi alam, yung iba curious kung ano ba laman ng Sakura. No? So kaya papakita ko po sa inyo. Balik-balikan nyo lang yung video, yung mga tutorial para po kayo ay matuto. Diyan Luha po ito. Panoorin ninyo. So ito yan. Ito yung ating Sakura AV733. So okay. So ito yung pinakang transformer niya. At hindi po ako electrician or electronics talaga. No? So dahil hindi ko naman kabisado yan. So ang kabisado natin dyan yung mga setup, yung mga connection. Ano? So ito po yung at ano tawag dito? Ito yung capacitor niya. Meron siyang dalawang capacitor na malaki. Tapos ito yung heatsink. Okay, so marami. Kaya kailangan natin linisan. At tingnan niyo maigi, ito po yung nire-request niyo na patingin daw ng loob. So ito po yung pinakang loob niya. At syempre ito yung mga pyesa niya mismo. Meron siyang dalawang fuse. Okay, so check niyo yan. Syempre lilinisan niyo rin yan. Ano? Kagaya niyan. Ang ginagamit ko kasi Mars contact cleaner sa paglilinis. Ini-sprayan ko lang ng ganyan. Ubos na pala to. Yan Ganyan lang. Linisan nyo ng ganyan. Sprayan nyo. Ayan, meron pa ako isa So bumili lang ako dito sa TikTok ng ating Mars contact cleaner. Tapos, ito yung sinasabi ko po sa inyo. No? So Johnny Luha, patingin na ng input na sinasabi mo. Okay? So ito po ay mga output po ito. So ito, isa sa mga output natin yan. So pwede kayo pang maglagay dyan ng isa pang amplifier. Kahit dito sa record out or sa line out, pwede pa po kayo maglagay dyan. No? Dito, kung wala kayong audio mixer, pwede nyo gamitin to. Itong ating effector loop. Yan, effector loop ang tawag dyan. Diyan Luha, tinanggal namin yan. Pero gumagana pa rin. No? Sabi nila gumagana pa rin daw. Baka naka-jumper na po. No? So, ito po sa effector loop yan. Pwede kayo maglagay ng equalizer dyan kung wala nga kayong audio mixer. Ito po yung tinatawag natin na input. Yung A at B, input po yan. Yan, okay? Kasi, although walang nakalagay na input, kasi yung iba naghahanap ng input Yan, iba to Yan, ganyan Ang kadalasan kasi sa Sakura, A, B, C, or D. Sa iba naman, tuner, CD, VCD, DVD. Yan po sa iba, yung mga nakasulat na input, no? So, sa Sakura nga ay A and B. Dito kayo maglalagay ng inyong cellphone, tablet, laptop, or audio mixer ninyo. Dito po kayo magkoconnect ng audio mixer from output ng audio mixer, mula output, no, papunta ng input ng ating Sakura. Mamimili po kayo kung A or sa B. No, para yung AUX, kaya lang may definition or may tawag na A and B, no. So, ang gagawin niyo yung selector nito sa harap, ililipat nyo sa A kung dito nyo nilagay yung audio mixer po ninyo. Or kung dito nyo nilagay, ililipat nyo yung selector nito sa B naman para gumana po yung inyong nilalagay. Okay? So then, ito yung ating tinatawag na speaker input. So pwede kayo maglagay ng isang amplifier, positive, negative, positive, negative, positive. Isang amplifier, speaker to, sorry. So speaker po, speaker input yan. No? So yung pula, positive, ito negative. Okay? So bakit nga isa, dalawa, tatlo, apat? Diyan Luha, hindi ba ma-overload? Hindi po, no? Depende po sa speaker po ninyong ilalagay. Siguraduhin pong 8 ohms. Okay? 8 ohms po. Yan po yung ating specs ng ating Sakura. Pag nilagyan nyo na 16 ohms or 4 ohms, hindi po pwede. No? Dahil 8 ohms lang po ang Sakura. Kailangan 8 ohms lang, no? Kasi kumbaga sa kuryente natin, no, ang hinihingi ng ating amplifier ay 12 volts. So nilagyan mo ng 24 volts. So hindi kaya, di ba? So dapat kung ano yung hinihingi nito, ganun lang din po. Okay lang sana kung may nakasulat diyan na 4/8
slash ba ang tawag doon? Ganun, tapos 16. O, pwede, ibig sabihin, nag-a-adjust yung amplifier para sa 4 ohms na speaker, para sa 8 ohms na speaker, at para sa 16 ohms na speaker. So, siya mismo ang nag-a-adjust. Pero kung ganitong 8 ohms above, no? Mas maganda po, 8 ohms na lang natin. Ibig sabihin may 8 ohm above, o baka pwede nga siya ng 16 kasi nga 8 ohms pataas. So, 16 pwede. No? Kasi yung iba kasi hindi talaga nakasulat eh. Yung iba kasi na nakalagay dyan, 8, 16, no? Merong ganun eh. Ito nga, ganyan lang nakasulat. Paano kung hindi nyo iintindihin, ano? Kung hindi natin maiintindihan. Okay? Medyo talagang pagdating sa mga amplifier, napakarami po talagang iba't ibang katawagan or kategorya. Kagaya nga nito, wala namang input na nakasulat. Bukod dyan sa effector, may input nga, pero ano ba yung dahilan yan? No? So, okay. Ito kasi yung sa equalizer. Tinuro ko na sa inyo kung para saan yan. Ano? Yan, input. Then, pwede kayo mag-connect pa dito ng amplifier sa line out. Okay? Ito pa yan. Marami kayong pwedeng paggamitan sa Sakura. At ang sound check nito, napakarami nating ginawa. No? So, ang presyo, hindi ko alam ngayon. Wala tayong idea sa presyo kasi matagal na to. Hindi ko na alam ngayon sa mga online or sa shop mismo, no? Sa Raon, hindi natin alam kung magkano presyo, no? So ito yung ating ginagamit. Pwede itong gamitin niyo pang sub, pang mid, pang high, no? Alam niyo ba kinakargahan ko to ng 2,200 watts PMPO or nasa 800 watts na speaker. D15, dalawa. Okay? So bakit nga dyan iluha? Isa, dalawa, tatlo, apat na speaker ang pwede. Alam nyo ba yung mga component speaker natin nung araw? Yung mga tinatawag natin na rear right, rear left, front right, front left, may center, di ba? May ganon. So, ganon po yan, kaya ganyan. Ganyan ang ating mga speaker input ng ibang amplifier bukod sa Sakura, no? So, okay. So, ito po yung laman. At ito yung harap mismo ng ating Sakura AV733, no? So, itong mic 1 na yan, mic 2 at mic 3, kung dito kayo nagsasaksak ng mic, no, dyan niluha, pareho namin ginayan yan. Okay, so gitna, ito ang ganda ng tunog, napakaganda ng tunog dyan niluha, doon sa mic ko. Bakit ito? Pareho, halimbawa pare-pareho lahat yan, ano, bigyan ko lang kayo ng example. Okay, yan. Dyan niluha, ang ganda nito. Pareho naman ang saksakan nito. Bakit ang pangit ng mic dito? Samantalang pareho lang naman sa taas. Pareho lang din naman sa baba. Halimbawa, 3 mic, no? Alam nyo ba kung bakit? Dahil nasa microphone pong ginagamit natin. Depende po sa mic, no? Isaksak mo yung maganda rito. Ganon din ang tunog, maganda rin to. Isaksak mo dito yung dating pangit. Bakit? Kasi magkaiba nga yung mic na ginamit ninyo. Magkaiba sila ng specs. Kaya, ang gagawin ninyo, yung pangit, paano pagagandahin? So, sa sound check nyo po yan. Hanggang mahuli po ninyo yung pinakamagandang pihit para dun sa dating pangit na microphone. Ganun po ang technique niyan. Gagawa natin ng tutorial na actual yan. Ano? So abangan niyo yung tutorial natin kasi sobrang haba na ng video natin para sa ating Sakura AV733.